Ito yung pinakamagandang nangyayari sa magkakapatid kahit magkahiwalay man tayo. Pero hindi po nawawala ang komunikasyon ng bawat isa sa atin. Ang ate ko pala malayo nga po pala sa piling namin. Nagkasarili kasi siyang pamilya, malayo po yung natadhana niya. Thanks God kasi mabuti naman pong kalagayan ng kanilang pamilya. Dahil nakakita naman po ang aking ate na focus lang talaga sa family. Lalaking wala namang ibang hangad kundi ang maging mabuti ang kalagayan ng kanyang mag-iina. At nafo-focus nga lang po ito sa kanyang trabaho para na rin sa kanyang magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kahit nga po magkalayo nga po kami ng ate namin, pero thanks God dahil high-tech na nga po ngayon ang panahon. Pwede na nga po silang makausap kahit sa cellphone laang. Hindi mo nga pwedeng hindi mo mamiss yung mga ate mo at kapatid mo. Kahit ano pang nangyaring tampuhan or galitan sa magkakapatid. Dahil bilang magkakapatid, kahit maraming hindi pagkakaintindihan namin, hindi po yung pinupokusan namin, kundi yung ano po yung nasimula namin na pinagsamahan na magkakapatid. Simula po na pagkabata pa namin. Kasi simula po ng bata pa tayo, nagsama-sama na. Tapos hahayaan mo lang sa isang sandali lang na hindi nyo pagkakaintindihan. Bigla mo na lang puputulin yung komunikasyon ninyo. Hindi po kami ganon. Lalong-lalo na nga po kami ng ate ko. Napakarami naming naranasan na hindi pagkakaintindihan. Los naisip ko na parang hindi na talaga kami maging okay pa. Pero hindi po namin hinahayaan na mangyari yun. Na dumating sa punto na kagaya kami ng ibang magkakapatid na hindi nagkakaintindihan. Sana po hindi po mangyari yun. Lalong-lalo na nga po kami ni ate. Tumayo po kami ni ate bilang pangalawang nanay sa aming mga kapatid. Napakarami na talaga ang aming naranasan ni ate. Halos sa hirap, sa saya, sa pagod, sa kalungkutan. Halos talaga magkasama kami. Tapos kung magtawanan, sa kulitan. Pero dumarating talaga sa punto na kailangan nyo talaga pagdaanan yung minsan nag-aaway kayo, nagtatampuhan, hindi pagkakaintindihan. Pero para sa akin normal lang talaga yun. Time nga po, nangyari talaga na nag-away nga po kami ng ate ko. Talagang napakalalim na hindi ko po naisip na bakit ganon, bakit nangyari yun. Talagang pinagsisihan ko yun lahat dahil ako yung mali. Sa totoo lang po, alam yan ng Diyos. Kahit nga po napakatindi na ang aming pag-aaway ng magkakapatid, wala kaming ugali na nagtatanim ng galit. Nagagalit kami, pero napakadaling mawala sa amin yung galit. Dahil kung paiiralin lang talaga yung galit, nako, sobra talagang masasayang yung mga pinagsamahan nyo simula ng pagkabata kayo at simula na nagkaisip kayo sa mundong ito. Kaya nga po hanggang ngayon, thank you talaga kay God. Kahit napakarami na namin pinagdaan ng magkakapatid, ito pa rin kami buo. Kahit hindi man po literal na buo kami, pero yung mga kalooban ng bawat isa sa amin, buong buo po. Ito nga po kami sa tuwing nga po nag-video call po kami. May kasama talagang kulitan niyan, tawanan, kasama ng mga pamangkin ko. Tingnan nyo naman ang ganyang kulitan, diba? Ang ganyan nga pong saya, hindi talaga yan mababayaran. Hindi na yan mauulit pa ang ganitong momento. Dahil po sa susunod, iba na naman po yung saya na mararanasan natin at mararamdaman. Kaya nga po habang good mood tayo, sulit-sulitin na natin. Dahil nga po pagkatapos nito, iba't iba naman po ang ating mararanasan. Ganito nga pong oras at araw, naisipan ko talaga na i-video call yung ate ko. Ganito po talaga ko, lalong-lalo na nga po pag may naaalala ko na mga moment dati. Lalong-lalo na nga po sa mga pamangkin ko, sa ate ko na may naalala kong moment. Tapos nung momento na yun, kung hindi ko sila makakausap, parang iiyak talaga ako kasi napakarami kong naaalala. Gusto ko makita yung naaalala ko. Ganun nga po. Kahit hindi ninyo na nga po sabihin pa, totoo nga pong sabi na ang tunay na yaman yung magkakapatid. Yung magkakapatid na buo. Simula noon hanggang ngayon, kahit napakarami yung pinagdaanan, pero buo pa rin kayo. Sa totoo nga lang po, alam yan ng Diyos. Gustong gusto ko talaga silang makasama. Gustong gusto ko nga po yung maulit yung dating kami. Mga bata pa nga po kami. Sabay-sabay pong kumain sa mesa. Halos nag-aagawan ng ulam. Kakamiss talagang ganun. Alam niyo po kung bakit.
dahil gusto ko po na magkasama kami ng buo. Dahil nalulungkot po ako, lalong-lalo na pag masama yung panahon, may mga bagyo. Sa puntong yun na nangyayari yung masamang panahon, gusto ko po na magkasama po kami lahat. Sa tuwing nangyayari na may masamang panahon, lalo na po pag bagyo, naiisip ko talaga yung pamilya namin. Iisip ko na ano na kaya sila doon, ano na kaya ang ganito. Ay naranasan ko nga po yan ng bagyong Tisoy. Bagyong ang Tisoy, wala pa ako sa bahay. Nandun po ako nagtrabaho. Kaya nga po wala po ako magagawa, kundi ang ipag-pray na lang. Sa tuwing nga po nagbabakasyon dito yung ate ko, hindi talaga maiwasan na lagi talaga kami nagkukulitan. Halos sobrang saya talaga namin. Pero minsan talaga, nangyayari talaga yung, talagang hindi ko talaga maipaliwanag. Minsan talaga nangyayari talaga yung talaga mag-i-extra talaga si Satanas. Kung sisirain talaga yung napakaganda niyong pinagsamahan, yung napakaganda mong mood sa araw na ito. Pero may gagamitin para magagalitan kayo. Pero sa totoo nga lang po, alam nga po yan ng Diyos. Thankful po talaga ako kay ate. Talagang ginampanan niya talaga ang pagiging ate. Isa siyang pasensyosa talaga. Grabe yung pag-intindi niya. Lalong-lalo na nga po, simula na nag-asawa siya. Alam nyo nga po, minsan talaga normal lang talaga yan yung nagagalit tayo. Kaso minsan masama talaga yung sobra. Buti na nga lang po dahil mahal na mahal namin yung isa't isa na natili kaming buo.